Sabihin natin sa sarili natin, ako ay agila. Ako ay agila. Amen po ba? Walang bagyo sa buhay na kinakatakutan. Mas masaya ang agila pag may bagyo. Doon naglalabasan ng mga agila. Amen? Sabi ho ni Sir Winston Churchill, once he said, "When I look back on all these worries, I remember the story of the old man who said on his deathbed that he had a lot of trouble in his life, most of which never happened." Yun ang malungkot eh. Sa tuwing nagbabalik tanaw si Winston Churchill, isang revivalist po ito, isang general, sa tuwing nagbabalik tanong siya sa kanyang mga kabalisahan, naalala niya raw ang isang matandang lalaki na malapit na mamatay, na nagsabi sa kanya na ang matandang lalaking ito, nung siya'y nabubuhay, ay marami siyang kabalisahan. Pero wala isa man na nangyari sa kanyang mga kinakatakutan. Are you listening? Minsan naaalipin tayo ng mga takot, alalahanin sa buhay. Ang sabi ng Biblia, 1 Peter 5:7, "Cast all your cares upon Him, for He careth for you." Ilagak natin ang lahat ng ating kabalisahan sa Diyos, sapagkat nagmamahal ang Diyos sa atin. Nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Amen? Ang Diyos bilang ating Ama, ayaw niyang makita na ikaw ay pumapangit. Ang Diyos bilang ating Ama, ayaw niyang makita na tayo ay nalulungkot. Meron ba ritong magulang, gusto niya nakikita niya yung anak niya malungkot? At habang nakikita niya yung anak niya malungkot, siya naman masaya. Yay, yung anak ko malungkot. Mabuti nga sa kanya. Lagi ko, may shackle yung magulang pag may saya. Diba, nababalisan na tayo kapag nakita natin yung anak natin matamlay, nasa sulok lang. Diba? Nag-aalala na tayo. Ganun din ang Diyos bilang Ama para sa atin. Ayaw niyang makita na tayo ay nalulungkot. Nababalisa. Amen? Dahil alam ng Diyos, dito sinabi sa Biblia, every time na nalulungkot ka, nababalisa ka, nababawasan ng isang oras sa buhay mo. Pero, sa kabaligtaran, every time, na bawat oras, bawat sandali, masaya ka, umahaba ang buhay mo. Sino gustong umahaba ang buhay? Dapat maging masaya tayo. Amen? Diba sabi ko nung linggo, hindi masama na tayo ay tumawa ng sama-sama. Ang masama, tumatawa ka nag-iisa. Yun ang masama. Amen? Kaya kung yung katabi mo tumatawa, makitawa ka na rin. Kung minsan meron ako yung natin ng seminar, Amerikano nagsasalita. Yung katabi ko, ang laking lalaki, Pilipino rin. Tawa siya ng tawa. Eh, di ako rin nakitawa rin ako. Ang saya namin. Tandang ulit sabi ko, Tatay Frank, ano ba sinasabi? Eh, hindi niya rin daw alam. Dalawa pala kami nakikitawa lang. At least napasaya namin sarili namin. Andiyan ba tayo mga kapatid? So it's a waste of time. Don't waste your time. Don't waste our life by worrying. Amen? Huwag natin sayangin ang buhay natin sa pag-aalala. Walang mangyayari sa buhay natin. It's pointless. It's futile. It's unproductive. Alapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Number 4 reasons how to stop worrying. Verse 28 to 30. Ano sabi niya? Basahin natin mga kapatid. 28 to 30. So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field and how they grow. They neither toil nor spin. Verse 29. And yet, I say to you that even Solomon in his all glory, in all his glory, was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Pangapat na dahilan. Worry is incompatible with faith. Ang pag-aalala ay hindi bagay sa taong may pananampalataya. Are you listening? Faith and worry or anxiety are like fire and water.
Ang pananampalataya at kabalisahan ay parang ano? Apoy at tubig. Pwede ba pagsamahin yun? Pwede pagsamahin? No. Kaya nga they are incompatible. Hindi sila bagay. Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, kung sinasabi mo nakakilala ka sa Diyos, kung sinasabi mong born again ka, kung sinasabi mong pinagkatiwala mo sa Diyos ang buhay mo, siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi dapat at hindi bagay na ikaw ay mag-alala. It is so incompatible. Faith means trust. Ang pananampalataya ay pagtitiwala. Trust in God's care and provisions. Pagtitiwala sa pagkalinga ng Diyos at sa kanyang mga biyaya. To be a Christian is to walk in trusting relationship with God. Ang totoong Kristiyano ay nabubuhay araw-araw na may pagtitiwala sa Diyos. Na alam niya araw-araw, hindi siya pababayaan ng Diyos. Ano pangako sa atin ng Panginoon? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Even to the end of time. Diba kamakailan lang, mayroong balita na magugulo na ang mundo? May 21, 2011. Mga kapatid, kahit naganap yun, nung araw na yon ang pagkagulo ng mundo, yung mga totoong nagtiwala sa Diyos, hindi pababayaan. Are you listening? Iniligtas ka nga ng Diyos sa apoy ng impyerno. Hello? Are you listening? Iniligtas ka ng Diyos sa tiyak na kapahamakan, walang hanggan, sa apoy ng impyerno, yung pa kayang kakanin mo at iinumin mo, ang hindi niya maipagkaloob. Hanya ba tayo mga kapatid? Ewan ko, sa buong buhay ko, ng aking pagkapastor, never at one time na ako ay nagkaroon ng karanasan na nabalisa ako sa pera. No? Dahil alam ko, kapag may dumating na sitwasyon ng pangangailangan, may darating ang Diyos na mga biyaya. Kaya dumarating ang pangangailangan kasi may darating na biyaya. Pag wala kang pangangailangan, wala kang biyaya darating. Kaya pag magala ka, kung marami kang pangangailangan, ano ibig sabihin? It's a sign of many blessing. Hello? Alam nyo, ang kasalanan na nagdala sa atin ng alalahanin. Ang kasalanan na nagdala sa atin ng takot. Faith and worry are incompatible to each other. They are like fire and water. Number 5, how to stop worrying. Paano ba maihinto ang pag-aalala? Paano natin maiwasan ang pagkabalisa sa buhay? Verse 32. Verse 32. Ano sabi diyan mga kapatid? For after all these things, the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Ano raw ang pinagkakaabalahan ng mga taong walang Diyos? Ano raw ang kabalisahan ng mga taong walang Diyos? Ano raw ang kabalisahan nila? Yung mawalan sila ng pera. Yung walang makain, walang mainom, walang matirahan. Sinasabi ng Biblia, ang mga taong walang Diyos ay nababalisa saan? Sa pagkain, sa inumin, sa tirahan, sa pera. Sinirito yung walang pera, pero masaya pa rin. Nasa ka. Oh, yes, amen. Diba? Pag wala kang pera, ayusin mo itsura mo. Hello? Listen, people of God. Pag wala tayong pera, mas tara natin ayusin ang itsura natin. Wala ka naman pera, ang pangit mo pa. Para ka na sinumpa niyan. Para ka na sinakloban ng langit at lupa. Amen! Pag wala kang pera, ayusin mo itsura mo na parang ang itsura mo ay maraming pera. Amen! Para pag may lumapit sa'yo at nangungutang dahil nakita ang itsura mo, mukha kang maraming pera. Sasabihin mo sa kanya, pareho lang tayo. Ang kaibahan lang, I know how to manage. I know how to handle yung kawalan ng pera. Alam nyo, wala ka na ng pera, hindi mo payaas yung itsura mo, wala lalong darating ang pera sa'yo. Nandiyan ba tayo? Yeah. Baka mamaya nung inayos mo itsura mo dahil wala kang pera, inayos mo itsura mo na as if may pera ka, may matuwa sa'yo, may mabless sa'yo. Nakakatuwa naman itsura ni ganito. Bigyan ko nga ng love gift ko. Na-bless ako sa'yo eh. Ang ganda ng itsura mo.
Mukha kang vertical.